Good afternoon sa lahat. Rafi, base, oo nga eh. Nanood nga ako. Tinitignan ko. Dinudurog talaga. Lalo naging kawawa na. Hindi na po healthy. Hindi na po healthy. Yun ang totoo. Hindi na po healthy. Alam mo, dati Beyonce, ngayon B na lang. Healthy pa ba yan? Di ba? Dati buong pangalan, ngayon, Mr. B na lang. Hindi na healthy yan. Tumaan mo na si, sabi, bakit nagtataka ka ako, medyo kalmado na? Oh, bakit ba? By narinig na nila yung gusto ng sponsor? Yun ba yung ibig sabihin? Dahil nagkaisa ng mga big sponsor na may gagawin ng kalmado na sila. Hindi na nila madala sa kalma-kalma yan. Tapos na nila yung pinaglaruan. Kanila na problema yan. Ngayong hapon kanan. Hindi na totoo. So ayan mga viewers ko, mga kababayan ko dyan, dito na naman pa ako, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Shoutout sa inyo lahat dyan, mga viewers ng Chris Pau, Fanatic, mga viewers ni Krishna, mga viewers ni Pobiero at kanyang team, viewers ng Kalingap, viewers ni Beyonce, na mula noon hanggang ngayon nakasuporta, mga viewers ni Dr. Love, viewers ng Kalingap, viewers ni Kuya Bal, viewers ni Katikram, Bana Alawi, viewers ni Daddy Frankie, at viewers ni Senator Rapi Tulfo. Shout out sa inyo lahat. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Pag-subscribe, like, share, and comment. Okay? Itong bibigyan ako ng comment, reaction, patungkol doon sa live ni Dr. Love, mga viewers ko. Alam niyo naman, mga viewers ko, na nakamonitor tayo sa Kalingap, nanonood tayo, isa tayo sa mga viewers ng Kalingap, at nalalaman natin yung sitwasyon sa Kalingap. Alam nyo, yung mga reaktor, nag-aaway-away. Alam nyo yan, di ba? Comment lang kayo kung tama. Sinasabi ko. At ito si Dr. Love ay isa sa mga pinuputakte ng mga reaktor na kontra sa kanya ng mga reaktor. Dahil nga ito si Dr. Love, mga viewers ko, siya kasi yung naka-discovered kay Beyonce at na-refer nga ito kay Kalingap Rab. Di ba? Mula noon, doon natin nakilala si Beyonce. Di ba? At sumikat si Beyonce. Nakilala dito sa social media at marami ang naging tagahanga at isa na tayo ron. Lalong-lalo nung maging katambal niya sa love team, itong si Ido. Alam niyo naman itong si Ido, mga viewers ko, nung dati pa sa dating ka-love team niya na si Erica, ay maraming supporter to si Edo. Nung mawalang Edrica at lumipat nga si Edo kay Beyonce, yung supporter ni Edo ay nanatili sa kanya at sumuporta na rin kay Beyonce. At nadagdagan pa, mga viewers ko, lalo-lalo na dahil may mga panibagong viewers o supporters si Beyonce na humahanga sa kanya at sumuporta nga sa love team. Pero ang nangyayari ngayon, mga viewers, ay wala na yon. Sa ngayon ay wala na. Nabuwag na yung love team nila at dumating nga sa punto na itong si Beyonce ay huminto na sa love team at wala na. Wala na. Sa mansalita, nabuwag ang EDC. So tayo mga viewers ay naumahanga sa EDC ay nalungkot sa pangyayari. Nalungkot. At dahil dyan,
mga viewers ko. Itong si Dr. Love ay unti-unting nawala sa kalingap. Hanggang tanggal siya sa kalingap. Sinabi naman niya yun sa kanyang live, tinanggal na siya sa kalingap. Ibig sabihin, wala na siya sa kalingap. Pero, siya pa rin yung nanatiling humahawak kay Biancy bilang scouter. Di ba ganun yan? Pero si Biancy ay nananatili sa kalingap. Di ba? Nananatili sa kalingap. At tuloy-tuloy ang suporta ni Kalingap Rab dito kay Biancy. At isa nga siyang model sa isang velvet box, di ba? Pero dito si Dr. Love ay talagang pinuputakti siya ng mga buzzers. Kasama na rin yung ilang mga reaktor ng Kalingap. So, dito sa nangyayari, parang, para sa akin, mga viewers ko, parang magulo. Magulo, di ba? Dahil si Dr. Love ay talagang halos siya yung laman ng mga reaktor sa Kalingap. Siya yung laman ng mga issue. Panoorin natin mga kanang Kalingap, halos siya. Dahil ayon nga sa kanya, kay Dr. Love, sinusundan siya ng mga reaktor. So, nanonood sa kanyang live itong mga reaktor. Di ba? May mga ilang reaktor talaga na talagang hindi siyang ayaw kay Dr. Love. Kaya siguro, ay nawala siya sa Kalingap. Di ba? Kasi itong mga reaktor, mga solid Kalingap to. Mga birds ko. Nandahil siguro kay Biancy. Dahil siguro kay Biancy. Kaya ganoon na lang na pinagkakaisan siya ng ilang mga reaktor. Ilan lang naman itong mga reaktor na hindi siyang ayaw kay Dr. Love. Ilan lang naman to sila. Kaya ganoon na lang ang siguro yung pambaba sa kanya ng mga viewers, lalo ng mga supporter ng EDC, ay binabasto si Kalingap Rab. Si Dr. Love. Di ba? At dahil nga dyan, nanatili pa rin si Biancy kay Kalingap Rab. Hawak pa rin ni Kalingap Rab itong si Biancy. Pero may napanood ako sa live ni Dr. Love na ito raw, mga magulang ni Biancy ay nagpaalam na. Di ba, mga viewers ko? Nagpaalam na raw. At kanino nagpaalam? Di ba? Kanino nagpaalam? Ito, pakinggan natin sinasabi ni Dr. Love. Kayo nang humusga kung ano masabi nyo. Okay? Lalo lang yung mga AG supporter dyan. Mga supporter solid ni Biancy. Di ba? Ito, pakinggan natin sinasabi ni Dr. Love. Kayo nang humusga kung ano masabi nyo. Okay? Pakinggan natin. Good afternoon sa lahat. Grabe, base. Oo nga eh. Nanood nga ako. Tinitignan ko. Dinudurog talaga. Lalo naging kawawa na. Hindi na to healthy. Yun ang totoo. Hindi na po healthy. Hindi mo dati Biancy, ngayon B na lang. Healthy pa ba yan? Di ba? Dati kung pangalan, ngayon Mr. B na lang. Hindi na healthy yan. Kumalma na si nagsabi, bakit nagtataka ka ako, medyo kalmado na. Bakit ba? Narinig na nila yung gusto ng sponsor? Yun ba yung ibig sabihin? Dahil nagkaisa ng mga big sponsor na may gagawin ng kalmado na sila. Hindi na nila madala sa kalma-kalma yan. Tapos na nila yung pinaglaruan. Kanila na problema yan. Ngayong hapon, tanan. Hindi na totoo. Yan, sige. Pinagbibitagan niya kasi. Kaya yun.
Di tayo pwede mag-ano dyan. Ha? Naalarma na sila. Wala na. Hindi nyo na mapigil yan. Sponsor na. Oh. Hmm. Oh. Labas na ang ano ngayon. Nag-live ako pero hindi na ako pinaprivate yung live ko kagabi. Kasi baka mapaganda nila yung plano ng sponsor. Baka kasi mapaganda nila pinaprivate ng sponsor. Mga big time sponsor. Kahit na mapaganda pa nila, wala na rin mo. Kasi matibay mo yung kaibigan ko. Lalo Dok, matalino ka Dok. Yan. Palabla, pinagtanggol. Tama lang yan Dok, para malaman ginawa nila talaga. Totoo yan. Kala nila maganda yun, lagot sila, damay na ako pinaglabi. Wala ang naging dahilan na nagalit ang sponsor, sinira yung channel ko. Sila mismo ang sumira sa channel ko. Pangalawa, marami na silang pinagbintangan na hindi pinatuloy ng sponsor. Kumbaga naubos na pasensya ng sponsor. Kaya, sabihan na ituloy na. Yun ang gusto ng mga sponsor. Tuloy na para malaman ang katotohanan. Hindi yung itatago daw ang katotohanan. Yung mga yan. Pangalawa, meron sasirain na yung pangalawang channel ko. Diba? Pinatama yan. Sa pagtatakip nila ng katotohanan, dinila nila yung channel ko. Hindi katama yan. Isa ng gawain ng hindi siya, wala pa na sakti na mga Diyos. Tama yan, no? Kahit nawala na itong mga channel ko, hindi na po nila mapipigil yan. Kahit magtagumpay pa kayo, tagumpay naman namin ang aming inaantay. Kahit ano maglumuhod pa kayo, hindi na po mapigil yan. Dahil yan ay utos na ng mga sponsor. Wala tayong magawa dyan. Tayo nyo na lang. Sagutin nyo na lang sa tamang posito. Hindi, wala namang problema. May karapatan lang kayo kumuha ng inyong Kayaan nyo na rin sila. Tuloy na Spyro. Gusto Tama po yan, Dok. Lusawin ka daw sa channel mo at sa anak mo. Wala daw. Okay lang yan. Wala bang problema. Mabubuhay naman kami. Libre mo kami bigas dito. May mga allowance mo kami. Kahit isang taon pa. Pero yung gagawin ng mga sponsor, yun ang abangan nyo. Yun ang abangan nyo. Yung sirain nyo ba yung channel namin, hindi nyo na may tago ang katotohanan. Kahit sirain pa nila channel. Lalo nyo lang pinag-iinit yung ituloy na wala ng atrasan doon para matikman na nila ang hinahanap nila. Ayun ang desisyon ng mga big sponsor. Yan ang desisyon. Si Mati ay nagpaalam na rin. Ang pamilya ay nagpaalam na rin. Sagot na lang nila ang inaantay. Nagpaalam na rin. Dahil ayaw na nila sa bulok. Bakit ka nagtatanggol? Bakit? Meron ba akong pinapita? Kung ano-ano sinasabi
Wala akong pinagpintahan na. Pero, alam nyo kung sino nag-report na channel ko. At alam nyo, tumawag yan. Lahat ng mga sponsors abroad, tinawagan. Oh, may tumawag, may umamin. So, hindi tayo pwede magbanggit ng ano dito. Kahit pangalan kasi para sa ano, katahimikan ng mga nagsabi. So ayun, di ba mga viewers ko? Napakinggan natin. Tapos may tutukoy siya dito. Ang tawag na lang daw kay Beyonce ay dating Beyonce. Di ba Beyonce? B na lang daw, B. So, wala na. Parang ganon. Sabi Dr. Love, parang wala na. Hindi na healthy, sabi niya. Hindi na raw binabagit yung full name ni Beyonce na Beyonce. Bagkos ay letter B. Di ba? Siguro ito yung dahilan na nagpaalam yung mga magulang ni Beyonce. At kanino nagpaalam? Yan ang malaking katanungan diyan mga viewers. Komenta kayo ha. Kung kayo nagpaalam, itong tinutukoy ni Dr. Love, hindi natin alam kung kanino nagpaalam yung itong mga magulang ni Beyonce para makaiwas daw sa gulo. Kanino? Sa mga sponsor ba? Sa mga supporter ba? Sa kalingap ba? O kanino? Di ba? Kanino nagpaalam? Kaya hindi natin alam kasi wala sinasabi si Dr. Love. Di ba? Kanino nagpaalam? Sino ang pinagpaalaman ng mga magulang ni Beyonce? Alam niyo mga viewers ko, ito lang masabi ko dyan. Sayang eh. Sayang yung samahan ng kalingap patungkol kay Beyonce. Isabihin, yung samahan nila Kalingap Rab nila Beyonce ay sayang kung mawawalan tuluyan. Parang ganun-ganun na lang. Papayag ba tayo nun? Hindi. Siyempre hindi, di ba? Tama na yun na si Dr. Love ay pinuputak din ng basher, ng mga kontra, ng mga galit sa kanya, ng mga basher, dahil nawala nga yung EDSA. Tama lang yun na ganun ang gawin sa kanya ng mga bashers, pero wag naman isama si Beyonce. Lalo-lalo yung pamilya ni Beyonce. Wag naman isama na ibabas. Di ba? Wag na isama kasi yung tao wala naman eh. Wala namang sinasabi. No comment naman. At maganda naman yung samahan. O, di ba? Kung wala mga EDSA, nanatili pa rin si Beyonce sa kalingap. Di ba? Mga girls ko. So yung tinutukoy ng Dr. Love, medyo napapaisip tayo eh. Kung sino ang pinaalaman ng mga magulang ni Beyonce na nagpaalam at kanino nagpaalam. At ayon doon, nag-message na raw yung magulang ni Beyonce at hindi pa sumasagot o hindi binabasa yung message. Di ba? Tapos, ayon pa kay Dr. Love, meron siyang na parang masabi pinagbibintangan niya, di ba? Na sinisira daw yung kanyang channel. Hanggang ngayon naman, gumagana naman yung channel niya. Mga viewers ko. Gumagana naman. Kasi kung masisira yung kanyang channel, hindi na natin siya mapapanood. Hindi siya makakapag-live. Di ba ganun yung mga viewers ko? So, alin ba talaga ang totoo? Sinisira ba yung channel niya o gumagawa lang siya ng kwento sa Dr. Love? Ano ba Dr. Love ang totoo? Kasi kami, mga viewers mo, mga tagahanga ni Beyonce, ay nagtatanong lang naman. Sinisira yung channel mo. Hanggang ngayon naman, gumagana naman yung channel mo. Sino naman itong mga tao ito na gumagawa ng ganon? Nasisira yung channel mo. Anong karapatan nila? Mas marunong pa sila sa YouTube. Di ba? Mas marunong pa sila sa YouTube. Pag ang YouTube na sumagsabi sa'yo na tanggalin ka na sa sa ere, magbibigay naman ng message yan si YouTube sa'yo
natanggalin ka na sa ere, o ban ka na, pwede siguro yun. O i-down na yung iyong channel. Pwede siguro yun. Pero hanggat wala sinasabi ang YouTube, at hindi ka binibigyan ng message na i-down yung iyong channel, tuloy-tuloy lang. Di ba? Huwag tayo magbibintang ng walang katotohanan. Siya niya, mayroon daw, may mga nagsabi sa kanya at tinanong niya, pati mga sponsor, pinagtatawagan daw para i-down yung kanyang channel. Di ba? Sabi-sabi lang yun. Huwag mong patulan, Dr. Love, yung mga sabi ng mga basher. Mga basher lang yan, inggit lang sa'yo yan, tuloy mo lang yan. At yung tinutukoy mo na kung sino yan, yung totoo sinasabi mo, nagpaalam na sila Madi at saka si Padi, at kanino nagpaalam. Linawin mo kung kanino. Hanggat walang ina-announce, walang nag-a-announce, o hanggat yung nagsasabi si Beyonce, kasi si Beyonce, magsasabi naman yan eh. Sasabihin niya, okay, ganito, ganyan. Katulad nung nangyari sa EDSA, di ba? Nagpaalam na, umiyak pa nga si Beyonce na wala na yung EDSA, wala na yung love team. At malabo na maging sila ni Edo. Yung umaasa na maging sila ni Edo, malabo na yon. Di ba? Napanood natin yun doon sa upload video ni Kalinga Prab. Pero hanggat hindi nagsasalita si Beyonce at yung mga magulang ni Beyonce, hindi kayo maniniwala. Ganun lang kasimple lang yun eh. Di ba? Ganun mga viewers. Comment lang kayo ha. Lalo yung mga Kalingap viewers dyan. Mga Kalingap supporter. Mga Kalingap viewers ni Beyonce. Mga supporter ni Beyonce. Di ba? Lalo-lalo na yung mga EDSA supporter. Na hanggang ngayon ay nakasuporta pa rin kay Beyonce hanggang ngayon. Bagamat wala na yung EDSA, nakasuporta pa rin sila. Di ba? Sayang. Pag nagkaganon man, abay, sayang. Di ba? Marami pa naman tong sponsor si Beyonce. Marami mga sumusuporta. Di ba? So, mababawasan yun. Yung mga sponsor na sumusuporta kay Beyonce. Nagkataon. Pero yung mga solid, Beyonce talaga, ay andyan yan, natili yan sila. Hindi yan bibitaw. Pero ito lang masabi ko dyan, mawala man yung mga sponsor hanggat nandiyan sa Kalingap, mananatili. Magkakaroon siya ng panibagong mga sponsor hanggat nandiyan sa Kalingap. Pero pag bumitaw si Beyonce sa Kalingap, alam niyo mga viewers ko, maaari yung sponsor magsasawa yan eh. Hindi naman lahat kasi ng sponsor eh, palaging mananatili yan eh. Darating ang araw magsasawa yan sila sa pag-i-sponsor. Di ba? Magsasawa yan sila eh. Pero ang Kalingap mananatili. Yan talaga ang dapat ingatan ni Beyonce at ang kanyang pamilya. Na huwag silang umalis hanggat maaari sa Kalingap. Hanggat hindi sila tinatanggal sa Kalingap. Di ba ganun yan? Pero pag tinanggal sila sa Kalingap, alam na may pagsiksikan nila yung mga sarili nila. Inaayawan na sila sa Kalingap. Di ba ganun yan? Katulad ng Dr. Love, wala na sa Kalingap, di ba? Alam na may pagsiksikan niya yung sarili niya dyan sa Kalingap. Kung wala na siya. At yun nga, pinuputakti siya ng mga bashers. Di ba? So sayang kasi, sayang, sa totoo lang. Ang ganda ng samahan, pag nagkataon man, sayang yan. Kung totoo man yung sinasabi Dr. Love, na nagpaalam na yung mga magulo ni Beyonce, si Madi at saka si Padi, sayang para sa akin. Diba? Abangan lang natin yung magiging announcement kung kanino nagpaalam. Kung doon nagpaalam sa tinutukoy natin, bahala na lang pinagpaalaman ang mag-announce niyan. Okay? Yun lang po. Bye. Ingat po lagi. Pagpalain po tayo ng Pumay Kapal. Okay? Paalala ko lang ulit ha. Subscribe lang po kayo dito sa aking YouTube channel. Lalo kung di pa kayo nakapag-subscribe. Okay? Lalo mga Krispo pa natin dyan. Mga viewers ni Krishna. Mga viewers ng Kalingap. Viewers ni Beyonce. Mga supporter. Solid. Subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, comment. Okay? Yun lang po. Bye.